So yan, welcome po dito sa Bentech. So yan, ang ating topic ngayon, no. Pinakat ko yung isang line ko ng PLDT. So yung modem na yon, gagawin nating access point o repeater ng ating Wi-Fi. So kailangan nating mapasok yung administrator page nung router, no, para gawin nating bridge yung connection niya. Kasi kung naka-route siya, magiging lang siya LAN extender, no, wala siyang Wi-Fi. So kailangan natin mabago yung settings. So ito yung ating router. So yan, nagkitang-kita yung pula, LOS yan, ibig sabihin cut yung line, walang fiber connection. So ngayon itong line natin na to, kasi itago natin o itapon, gawin nating Wi-Fi repeater o extender. So meron pa tayong isang connection na buhay na PLDT. Then meron akong bagong connection, Converge, no? Ito yung aking bagong connection, no? Backup line. So ang gagawin ko, Wi-Fi repeater na lang tong isang PLDT, kasi dalawa na yung PLDT ko Kaya kasi minsan pag nag-down sabay, so ang hirap, walang internet. So mas maganda kung ibang ISP. So ang ating gagawin, so yan mga kaprinting, open tayo ng ating browser, Google Chrome, type natin yung 192.168.1.1. Then makikita nyo username lang yung nakalagay, papalitan ninyo ng FH dito sa may browser. Ayan, FH. Then magpapalit siya, magiging administrator. Ayan. So yan, lalagay nyo admin PLDT. Then yung password niya, lalagay ko na lang sa video description. Pwede nyo i-copy paste dito. Yan, copy. Then i-paste ninyo, login. Then kanina kasi nag-login ako, no, magkakaroon ng error, no, the user has logged out in somewhere else, please try again later. So patayin nyo muna yung router ninyo, then antayin nyo mag-initialize, then mag-login kayo uli. So yan, then mag-login tayo uli. Type natin yung 192.168.1.1 na yan. Then palitan natin uli FH para maging administrator, no. Yan. Then yan, administrator na, i-type natin yung admin PLDT, then yung password provided dyan sa baba. Then pwedeng magbago yung password, depende sa model. Yan. Then nandito na tayo sa admin page. Then dahil bago na tayong makaka-login, maglagay tayo ng yung username na luma, i-paste nyo na lang, then mag-provide kayo ng password nyo. So depende sa inyo yan. So dito maglalagay ako ng password. Sundin nyo na lang yung nakalagay dyan, 12 to 32 characters. Yan. Yan, nag-input na ako. Yan, pati yung Wi-Fi password, no. Pwede nyo rin palitan yan, depende sa inyo. Yan. So after yan mapalitan, babalik yan sa login page. Yan, siguraduhin nyo lang matatandaan nyo yung password na nilagay nyo, o kaya i-note nyo na lang para hindi nyo makakalimutan. Yan. Yan, sundin nyo lang po ito. So magiging access point na yung inyong router, no, o kaya repeater. Yan. Nagiging repeater, no. Mag-crimp lang kayo ng UTP cable, no, na mas mahaba kung saan gusto nyong kwarto ilagay, yung hindi naaabot ng signal ng Wi-Fi. Yan. Then i-apply ninyo after nyo. Yan. So pindutin natin yung back. Then login tayo ulit, administrator, no.
Tandaan nyo, kailangan administrator. Yun, yung username tsaka yung bagong password, no? Yung bagong password dyan sa baba. Yan. Then login. Then nandito na kayo sa administrator page, no? So ang pipiliin natin yung other bid 1025, no? Palitan natin ng internet, then bridge. Yan. Yan. Piliin natin yung LAN 4. Then punta tayo dun sa yung lang, hindi siya administrator, no? Username yung nakalagay, admin, tas ang default niya, password niya 1234. Then pag nag-login ka, to parang pwede mong palitan yung password ng wifi, no? Tsaka yung SSD name, pwede mong mapalitan dito. So eto uli, maglagay tayo ng password para hindi ka mahirapan. Ang ilagay mo ng password yung nilagay mo dati para hindi masyadong nakakalito, no? Ayan, palitan natin, lagyan natin yung old password, no? Ayan, anis lang siya, 1234, no? Then yung password na ipo-provide mo, ayan. Yan, pwede natin palitan ng username, then password. Yan. Then yung sa baba, i-repeat mo lang yan. Ayan, yung 2.4G tsaka 5G. Then pagkatapos niyan, i-apply mo lang. Yan, apply. Then pwedeng mag-login ka uli. So ang kaibahan ng nung administrator, makikita nyo pagka administrator, yung nakalagay sa kanya administrator, no? Pag super admin, no? Pagka yung yung ordinaryong login lang, username yung nakalagay. Yun yung difference. So ayan. So dito pwede ka rin magbago dito ng settings, no? Ayan. So pwede natin nang i-try, no, kung makakapag-internet, no? Kung ma-extend niya na yung wifi gamit yung disconnected na modem ng PLDT. So yung number 4 na LAN, ito, no, yung ginawa nating configuration number 4. So ilalagay natin yung number 4. Number 4. Natin yung number 4. Tingnan natin kung may internet. So saksak natin sa number 4. Yan. So dito pala, dito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2,
ba ito? 7 7 890 F G. Ayan. Natin connect. Ayan, connected na. So, yan. So, connected. Naka 5G. Then, i-check natin, no. Check natin kung may wifi. So, ayan, no, mga ka-printing, no. May wifi na siya. Okay, open tayo ng isa. Baka maano pa tayo dyan. Sarili na lang nating channel. So ayan mga ka-printing. Ayan, no, naka LOS yung router. Tapos binridge type natin para maging ano, access point o ano, wifi extender. Ayan. So ayan po mga ka-printing, na huwag natin kakalimutan mag-subscribe sa Bentech. Ayan, maraming salamat. So pwede na natin gawing router yung ating mga pinakat na modem ng PLDT.